Alright, so hello guys at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Again, tulad ng sinabi ko sa nakarang vlog natin patungkol dito sa ating RPM gauge kung paano mag-install sa motor. Meron tayong dalawang paraan, isang direkta or yung napakadaling paraan para makapag-install tayo ng universal RPM. And yung isa naman kung saan ginagamitan natin siya ng pulser or trigger coil or yung trigger na tinatawag. So dito guys, applicable din naman to sa lahat ng motor, pero pwede kasi yung itinuro natin nung una, at the same time pwede din ito. And sa pagkakaalam ko, itong ginagamitan ng pulser na to is mas accurate ito sa mga FI na Mio, no? For example, M3, so ano pa ba? At iba pa. Okay, so hindi na natin papatatagalin na umpisa na natin yung ating tutorial. Again, tulad nung tinuro ko ng nakaraan guys, ayan, sa ilang wire lang tayo magpo-focus, ano, kasi nga RPM lang naman yung i-install natin, ilang wire lang yung kailangan dyan. Pero ituturo ko pa rin kung paano yung function ng mga inilagay nating components dito. So mag-umpisa tayo sa battery. So sa battery, meron tayong positive at negative. So kapag nakakita kayo ng ganyan symbol, automatic yan yung ground natin. And sa color coding nga pala, tulad lang ng una, universal yung ginamit natin, which is yung kulay green wire, automatic siya yung ground. So common itong color coding na to sa mga Honda at sa mga China. So kapag nakakita kayo ng ganitong symbol, pwedeng nakatap yan sa chassis or yung symbol ng ground. So ganito kasi yan guys, meron tayong wire na nakatap sa negative terminal, and yung wire na yun, itatap pa rin yun sa frame or sa chassis ng motor. Okay, so dito na tayo sa ating positive. So sa positive terminal ng ating battery, may wire na manipis dyan, pupunta naman yan sa ating ignition switch. So sa ignition switch natin, meron tayong 4 wires dyan. And before tayo mag-proceed dun sa ignition switch, so dadaan muna yan dito sa ating fuse. Yan, may fuse tayo dyan. Stock fuse. 10 or 15 amps. So yan yung live source papuntang susian. And sa susian natin, meron tayong 4 wires. Isang green, automatic, negative. And black na may white. So papunta yan sa CDI, nakita nyo naman. Yan, so hindi ko na nilagay yung CDI dito. And wire na lang yung nilagay ko. So yung red, from positive terminal ng battery, live source. At saka mayroon tayong black wire kung saan ito yung ating ACC wire. Ayan, or accessory wire na tinatawag. So yung live source na galing sa ating positive terminal ng battery or galing sa mismong battery, kapag sinusi mo or turn on mo yung susian, lilipat lang yun dito sa may, ayan, accessory wire. Kaya trigger yung ating accessory wire. Again, sa accessory wire, napakaraming sinusupply niyan. O pwedeng headlight, brake light, tail light, flasher, busina, at iba pa. So dahil RPM gauge or tachometer yung i-install natin, so magko-connect tayo dyan, ano? And dito naman tayo sa ating RPM gauge. RPM gauge. Okay, so sa RPM gauge natin guys, meron tayong 5 wires dyan. Dito nga pala may kalituan, ano, kasi kung makikita nyo, meron dalawang black dyan, pero yung dalawang black wire na yan, magkaiba yung function yan, pero same color. Okay, so dito muna tayo sa ating red. Sa red natin, yan ay positive. Then sa upper part muna tayo, so dito sa dalawa na to, and dito naman sa black na to, yan ay negative. Okay, so tulad ng sinabi ko, same color, different function. So yung dalawa na yan guys, yung positive na yan at yung negative or yung red at saka black, manipis lang yan, ano, kasi yan yung ilaw ng ating tachometer. So may ilaw kasi to para sa gabi, kapag kagabi, no? Again, so may ilaw yung ating tachometer, ano, kasi nga kapag kagabi, so hindi po pwedeng hindi natin nakikita yung gauge na yan kasi useless lang din kapag gagabi, wala tayong visions.
So katulad lang ng dashboard yan, so may ilaw din yan. And ayun nga, so itong red na to at saka yung black na yun, pares na manipis, yan yung positive at negative ng ilaw. So sa ilaw yan. And dito naman sa baba, pagdating naman dito, magiging positive siya. Tapos yung green naman is magiging ground. So katulad nun, kulay green. So siya yun naman yung ground natin. And dito sa dalawang wire na to guys, matataba yan ano, itong tatlo na to. So pares na matataba yan, same size yan. Hindi tayo malilito dyan. So malilito lang tayo sa kulay, pero sa nipis at taba, magka iba yan. Okay, so dito na, okay guys, ano, itap na natin siya. At yung isa nga pala naiwan. So kung mapapansin nyo, meron tayong black na may yellow dyan. At mapapansin nyo dito, meron tayong black na may yellow dito sa ating ignition coil. Ignition coil. Yung una kasi guys, itinap natin siya dito, direkta sa wire. So ngayon, dahil meron tayong pulser, doon natin siya itatap. Kasi nga guys, applicable to sa mga FI na M3 Mio ganyan at iba pa. Okay, so wire yan nga pala natin to, no? So itong positive ng ating ilaw, so dudugtungan natin ang wire yan, itatap natin yan dito sa accessory wire. Yan. And same lang din dito sa may positive na mataba na black wire. So dudugtungan din natin yung wire. Kung pwede na natin pagsamahin yung dalawa na yan, no? Yan. Pagsamahin na natin yung dalawa na yan. Yung isang manipis na red at yung mataba na black. Then tap natin ang misanan dito sa accessory wire. So ganoon din dito guys. Sa manipis na black. Yan. At saka sa matabang green. So pwede na natin pagsamahin to. So dito na lang. Yan. So pwede na natin pagsamahin to. Pagsamahin natin, syempre itatap din natin yan sa chassis or sa ground wire. Kasi kapag nag-tap kayo sa chassis guys, hanap kayo ng good source, yung walang pintura at walang kalawang, doon nyo itap, itornilyo na ng maayos para maganda yung groundings. Okay, so pares na negative, nag-tap na natin sa negative. So meron tayong ground symbol doon, naputol lang. And dito na papasok yung ating pulser. Kung saan yung natirang wire dito sa ating RPM gauge, which is itong black na may yellow, i-connect naman natin siya dito sa may ayan. Dito nga pala guys, kapag bumili kayo ng pulser, meron dalawang wire yan, ano? Isang black na may white at saka green. So ibig sabihin positive at negative lang siya. So yung positive ng ating RPM gauge or yung mismong tachometer natin, i-connect natin yan dito sa may positive din or sa may blue na may white ng ating pulser. And yung pulser, yung green wire ng pulser, pwede na yan i-connect sa may ground din. Ayan. Oops. So dinaanan natin yung ayan. So pwede na to, or pwedeng direkta siya dito kasi nakatornilyo to guys. So kung makikita nyo or mapapansin nyo sa ignition coil natin, isa lang yung wire nyan, which is itong black na may yellow. Wala na tayong makikitang ground kasi nga nakatornilyo na yan. Yun na yung negative nya, yun na yung ground nya, nakatap na siya sa chassis. Again, so dito sa pulser, i-connect natin yung black na may yellow sa nagaling sa RPM papunta dito sa may black na may white. And yung kabilang wire naman, i-connect natin siya sa ground wire. And hindi pa dun tapos guys, ano? So para mapa-under natin to, kailangan nating idikit or i-fix ito dito mismo sa ating katawan ng ignition coil. So pwede nyo siyang itali, gamitan nyo ng cable tie or nylon wire para mas fit. Kasi yung ating pulser, babasahin yung static ng ating ignition coil, ano? Kung gaano kalakas yung binubugan na static nito. Kasi guys, yung ignition coil natin, yan yung nagdodoble or nagtitriple ng kuryente papunta sa may spark plug. Ayan. So may spark plug kasi tayo dito. Ayan. So ganyan yung spark plug natin. Meron yan center electrode at saka
Negative. So, yung binubugang static nito or yung kuryente na babasa ng ating pulser, yung pulser naman natin, ibabato niya sa ating RPM gauge. Yung RPM gauge, siya yung mag-i-indicate kung ilang RPM na yung binubugan ng iyong motor or yung inaandar ng iyong motor. So, bali ganun lang kasimple guys, ano? And take note, no? Wag nga pala tayo malilito sa pagtatap dito. Sa may black na may white at saka sa may black na may yellow kasi kill switch to, no guys? So, kapag in-off mo yung susihan, mamamatay yung motor. So, kailangan dito tayo lagi magtatap. Kung yung inyong motor is for example, TMX 125, so pwede nyo na itong i-direkta dito sa may black na may yellow wire. Ngayon, kung M3 naman, Mio ganon, Mio Sporty, so pwede nyo siyang gamitan ng pulser. And yung pulser, idikit nyo dito sa may ignition coil. So, bali ganun lang kasimple guys. Napakadali lang kahit kayo kaya nyo mag-install. And napakamura lang pala nito, no? Sa Shopee, nagre-range lang siya ng 250 to 300 pesos. So, sama nyo na ito. And dagdag forma or dagdag pogi sa inyong motor. Yun, so bali hanggang dito na lang. At sana may natutunan kayo, no? Kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share, and subscribe.